Naisip niyo na ba kung bakit laging nababanggit ang salitang due process sa balita ngayon? Tara, himayin natin ang 2026 Vice Presidential Impeachment Proceedings. Gagamitin natin ang metafora ng isang nakabukas na pinto. Kasi di ba, madalas nating marinig na ipinagkakait daw ang due process, yung karapatang magpaliwanag at marinig. Ang tanong natin ngayon, nakasara nga ba talaga ang pintong ito o naiwan itong nakabukas ng maluwang? Kung nagbabasa kayo ng balita, for sure pamilyar na kayo sa linyang ito. Walang due process. Ito yung paulit-ulit na naririnig natin mula sa kampo ni dating Pangulong Duterte at mga kaalyado nila. At alam nyo, sa mundo ng politika, ang ganitong script ay madalas gamitin para ilihis yung atensyon natin, di ba? Imbes na tutukan natin yung mismong mga akusasyon o substansya ng kaso, napupunta tayo sa ingay tungkol sa proseso. So, ano nga ba talaga ang sinasabi ng mga dokumento? Okay, let's dive into this. Isantabi muna natin ang mga opinyon at emosyon. Titingnan natin ng parehas, base lang sa opisyal na record at timeline kung ano ba talaga ang nangyari. Meron nga bang due process o wala? Unang bahagi, isang timeline ng oportunidad kung saan susuriin natin ang mga eksaktong hakbang na nangyari noong Marso 2026. Para masagot natin yan objectively, kailangan nating busisin yung mga nakarecord na petsa. Tingnan niyo itong sunod-sunod na nangyari. March 4, idiniklara ng House Committee na sapat sa forma at substansya yung mga reklamo. The very next day, March 5, natanggap ng kampo ng Vice Presidente ang formal na abiso at kopya ng record. Ito yung starting gun natin. Kumbaga, nagumpisa na ang 10-day countdown para siya sumagot. At noong March 16, saktong 4:30 ng hapon, nagpasa ang mga abogado niya ng Consolidated Verified Answer. Sa makikita natin sa daloy ng mga petsa na ibinigay talaga ang pamantayang oportunidad para sumagot at kinilala nila ito dahil nga nagpasa sila ng tugon, di ba? Ngayon, medyo technical pero napaka-interesting nung mismong isinumite nila. Tinawag itong answer ad cautelam. Latin yan na ang ibig sabihin ay bilang pag-iingat. Legitimate legal move ito. Ginagamit ito para makasali ka sa isang proseso habang nirereserba mo ang karapatan mong sabihing, wait lang, kinu-question ko ang jurisdiction ninyo. Pero heto ang catch. Kahit pa ad cautelam yan, ang mismong pagpapasa ng isang 15 pahinang verified answer ay isang hindi maiitangging patunayan na binigyan ka ng pagkakataon na sumagot. Pero paano naman to tinanggap ng komite? Ayon kay House Committee on Justice Chair Rep. Gervil Luistro, na sinigundahan din ni Rep. Joel Chua, yung isinumite daw nilang sagot mas nagmukhang isang motion to dismiss. At sa rules ng impeachment, strictly ipinagbabawal ang motion to dismiss. So imbes na direktang sagutin yung mga alegasyon, technically nagamit yung dokumento bilang isang diversion tactic para questioning yung hearing kaysa pabulanaan yung mga ibinabato sa kanyo. Dahil dyan, itinuring lang na general denial o pangkalahatang pagtanggi yung sagot na isinumit. Kaya naman, yung grupo ng mga nagrereklamo, ang Sabala Group, nagdesisyon na i-waive na o huwag nang maghain ng reply. Ano ang legal effect nito? Simple lang, dahil hindi direktang sinagot ang mga detalye na nanatiling unchallenged o hindi napabubulaanan ang mga mabibigat na alegasyon sa opisyal na record. Nandoon lang sila, walang kumukontra. Dumako tayo sa ikalawang bahagi. Pagsusuri sa double standard at kung bakit naging magkaiba ang trato sa mga reklamo kina Marcos at Duterte. Napansin nyo ba na nagreklamo din ang Vice Presidente tungkol sa unequal treatment daw kumpara sa mga naibasurang reklamo laban kay Pangulong Marcos Jr.? And this brilliantly illustrates kung ano talaga ang basehan ng komite. Tingnan natin ang parehas. Yung kay Marcos ibinasura kasi nakabase daw lang sa speculation, media reports, sabi-sabi at mga imperfect policy decisions. On the flip side, yung mga reklamo kay Duterte ay umusad. Bakit? Dahil merong direct evidence. May mga recorded public statements ng pagbabanta, may mga official na dokumento tulad ng COA Notices of Disallowance, at may mathematically computed na 50 million peso na agwat sa yaman. Magkaiba ang kalidad ng ebidensya, kaya logically, magkaiba rin ang naging desisyon. Ikatlong bahagi, ang estratehiya sa Korte Suprema at ang paghahanap nila ng emergency restraint. Habang nangyayari yan sa Kamara, may parallel strategy ring ginawa ang kampo ng respondent. Umakyat sila sa Korte Suprema. Heto yung sunod-sunod na nangyari. Una, naghain sila ng petisyon para questionin ang pagiging unconstitutional daw ng hearings. Pangalawa, humingi sila ng TRO para maipatigil ito agad. Pero sa ikatlong hakbang, iba ang naging tugon ng Korte Suprema. Imbes na maglabas ng TRO, inutusan nila ang Kamara na magkomento sa loob ng 10 araw.
Standard legal procedure ito na ginagawa ng korte kapag hindi nila nakikitang may immediate at irreparable harm na nangangailangan ng agarang emergency relief. At pagsapit ng April 14, alam niyo ba kung ano ang nangyari? Mula sa 3 magkakahiwalay na petisyon na inihayi ng Vice-Presidente at ng mga kaalyadong grupo para pigilan ang pagdinig, 0. Wala ni isang TRO ang inilabas ng Korte Suprema. 0. Dito na tayo sa ika-4 na bahagi, ang bakanteng upuan noong April 14 clarificatory hearing. Pagdating ng April 14, sinimula ng unang malaking clarificatory hearing. Pero ang sumalubong sa komite, isang bakanteng upuan at pangalan lang niya sa plastic placard. Ang idinahilan nila, mini-trial daw kasi yung ginagawa ng Kamara. Pero let's clarify this kasi magkaiba yun. Ang ginagawa ng Kamara ay probable cause determination. Naghahanap sila ng katotohanan, testigo at dokumento para ipadala sa Senado. Ang Senado ang gagawa ng trial, hindi ito guilty verdict. Kung aalisan mo ng kapangyarihan ng Kamara na mangalap ng facts, magiging rubber stamp na lang sila. At yan mismo ang isang malaking paglabag sa karapatan ng publiko sa due process. Kahit absent ang respondent, tuloy ang hearing. At grabe yung mga isiniwalat sa ilalim ng panunumpa. Pinatotohanan ni Ramil Madriaga na may 125 million pesos na na-liquidate in less than 24 hours. Imagine that, may kwento pa tungkol sa cash sa loob ng mga duffel bags na dinala daw sa isang comedy bar sa Timog at iba pang halaga sa parking compound ng ombudsman. Pero kinabukasan, nung April 15, ano ang naging pampublikong payag ng Vice-Presidente? Sa halip na sagutin ang issue sa pera, ang pinagtuunan niya lang ng pansin ay yung mga pangiinsulto daw sa kanyang mga grado sa law school. Kaya hindi nakapagtataka na mabilis na sumagot ang mga mamababatas. Sabi ni Rep. Antonio Tino mula sa Makabayan Block, ang usapan ay hindi tungkol sa school records. Ang dapat niyang ipaliwanag ay ang P612.5 milyong pondo ng bayan. Hit the nail on the head, di ba? Ibinabalit niya yung atensyon nating lahat sa pinakaugat ng issue, yung napakalaking halaga ng pera mula sa kaban ng bayan. So the crucial point is, mapupunta na tayo sa ika-5 bahagi, ang mga naiwang tanong at ang katahimikan sa likod ng ingay sa proseso. Hayaan yung i-lay down ko yung mga numero kasi napakahalaga nito. Una, 612.5 million pesos. Yan ang kabuuang halaga ng confidential funds na naipamigay umano sa mga benepisyaryong hindi man lang mahagilap ang mga pangalan sa kahit anong civil registry. Pangalawa, 125 million pesos. Para ma-visualize nyo, katumbas yan ang budget para sa isang buong taon ng confidential funds ng OVP. At na-liquidate ito, meaning na-report na nagastos, sa loob lamang ng wala pang 24 hours in 1 day. Pangatlo, 73 million pesos. Mula ito sa 2022 OVP Confidential Funds. At ang halagang ito ay opisyal na na-flag at pinagtibay sa isang Notice of Disallowance mula sa Commission on Audit. Ibig sabihin, strictly speaking, nakitaan talaga ito ng irregularidad ng COA. At pang-apat, 50 million pesos. Ito naman yung mathematical discrepancy. Kapag kinalkula mo yung ideklarang net worth ng VP at ibinangga sa naipong sweldo niya sa gobyerno simula pa noong 2007, may malaking 50 million peso na patlang na hindi maipaliwanag. So kung ibubuod natin yung documented reality mula sa official records, heto ang lalabas. Nabigyan siya ng abiso noong March 5, nagpasa ng sagot noong March 16, umakyat sa Korte Suprema pero 0 TROs ang naibigay. At nang magkaroon ng mga clarificatory hearings noong buwan ng Abril, pinili niyang hindi dumalo. Sa mata ng batas at base sa House Rules, every single procedural opportunity na kailangan para sa due process ay buong-buong naibigay sa kanya. Ang due process kasi, hindi naman yan magic ticket para manalo ka sa kaso. Simpleng garantiya lang yan na bibigyan ka ng kalayaang magsalita, marinig at ipagtanggol ang sarili mo. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito, kung ang pinto ng due process ay dokumentado, nakuna ng litrato, may timestamp at naiwang nakabukas ng maluwang, bakit mo pipiliing huwag pumasok dito? Yan ang tunay na misteryo sa likod ng lahat ng ingay na ito. Hanggang sa muli nating paghimay sa mga issue, patuloy tayong magmased at magtanong. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin.